Kumusta mga kamangingisda? May tanong ako sa inyo. Buong buhay mo ba sa pangingisda, sinabihan kang ilakas mo ang hagis, mas malayo, mas malaki ang isda? Tama ba? Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na yan mismo ang dahilan kung bakit madalas umuuwi kayong bokya o walang huli? Mukhang kabaliwan, ano? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin kung paano ang pinagmamalaki nating malakas na pagcast ay baka siya pa palang numero unong nagpapalayo sa mga isdang target natin sa pampang. Manatili kayo dahil baka ang isang simpleng katotohanan na ibubunyag natin ngayon ay ang magpabago ng buong diskarte ninyo sa pangingisda. Ang sikreto ay wala sa pinakamahal na gamit kundi nasa tunog ng pagbagsak ng pain mo sa tubig. Sa tingin nyo ba, totoo to o isa lang kalokohan? I-comment nyo na agad ang opinyon ninyo sa baba. Bakit nga ba naging sukatan ng galing ang malakas na hagis? Sa kultura ng pangingisda, para bang may karangalan kapag kaya mong itapon ang pain mo sa pinakamalayong abot ng iyong paningin. Naging simbolo ito ng lakas, ng magandang gear, at ng karanasan. Madalas, ito ang ipinapasa sa atin ng mga mas nakakatandang mangingisda. Anak, dapat ganyan kalakas. Pero sa sobrang pagtuon natin sa layo at lakas, nakalimutan nating isipin ang pinakaimportante sa lahat. Ano ang epekto nito sa target natin? Isipin ninyo ito. Naghahanda tayo ng todo. Bili ng pinakamagandang pamalo, reel at pain. Gigising tayo ng madaling araw para maabutan ang magandang pwesto. Pero pagdating sa mismong aksyon, sa isang malakas na hagis, sinisira na pala natin ang lahat ng preparasyon natin bago pa man lumubog ang ating pain. Ngayon, sisirain natin ang nakasanayang ito. Simulan natin sa tinatawag nating perfect cast na mali pala. Isipin niyo ang eksena. Madaling araw, tahimik ang paligid, walang hangin, at ang tubig ay parang salamin. Inihanda mo ang iyong pamalo, umikot ka ng buong lakas, at ibinato mo ang iyong pain na may kasamang malakas na whoosh ng hangin. Naramdaman mo yung sarap sa pakiramdam habang lumilipad ang pain mo patungo sa gitna. Pagkatapos, isang malakas na plak ang maririnig mo pagbagsak nito sa tubig. Para sa atin, tunog iyon ng tagumpay, isang perpektong hagis. Pero sandali, baliktarin natin ang sitwasyon. Subukan nating isipin kung ano ang nakikita at naririnig ng isda sa ilalim ng tubig. Para sa kanila, ang eksenang iyon ay hindi maganda. Ang malakas na pagbagsak na iyon ay hindi senyalis ng pagkain. Sa katunayan, ito ay isang malaking pulang bandila na nagsasabing, "Panganib, tumakbo kayo." Ang akala nating perpektong hagis ay isa palang bomba na nagpapatakbo sa ating mga huli. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng isda. Ikaw ay isang isda, lumalangoy, malapit sa pampang, naghahanap ng maliliit na hipon o insekto. Ang mundo mo ay tahimik. Ang tanging naririnig mo ay ang mahinang agos ng tubig. Bigla, may isang malaking anino na mabilis na dumaan sa ibabaw mo na sinundan ng isang nakakabinging pagsabog sa tubig. Ang buong paligid mo ay nayanig. Ano ang una mong iisipin? Pagkain ba? Hindi. Ang unang instinct mo ay kaligtasan. Ito ay katumbas ng isang malaking ibon na biglang sumisid para dakmain ka. Ito ay senyales ng isang predator. Kaya ang gagawin mo ay mabilis na lalangoy palayo, magtatago sa ilalim ng bato o sa mas malalim na parte ng tubig kung saan kaligtas. Ang resulta, ang isdang dapat ay nasa fishing zone mo ay nasa kabilang ibayo na, nanginginig sa takot. Hindi na niya iisipin ang pagkain sa loob ng 10, 20 o kahit 30 minuto. Sinira mo ang tiwala niya sa lugar na iyon sa isang iglap lang. Pag-usapan natin ang siyensya sa likod nito.
ang vibration at ingay sa ilalim ng tubig. Dapat nating tandaan na ang tunog ay naglalakbay ng 4 na beses na mas mabilis sa tubig kaysa sa hangin. Ibig sabihin, ang isang maliit na plak sa ating pandinig ay isang malakas na boom sa pandinig ng isda. Ang mga isda ay mayroong tinatawag na lateral line sa kanilang katawan. Ito ay isang hanay ng mga sensor na nakakaramdam ng kahit pinakamaliit na paggalaw at vibration sa tubig. Ito ang kanilang pangunahing depensa laban sa mga predator at paraan para makahanap ng pagkain. Kapag ang mabigat mong pain ay bumagsak na parang bato, lumilikha ito ng malakas na shockwaves or vibrations sa tubig. Itong mga shockwaves na ito ay direktang tumatama sa kanilang lateral line na nagbibigay ng signal ng matinding panganib. Para sa kanila, ito ay hindi natural. Ang natural na pagkain tulad ng insekto ay dahan-dahang bumabagsak sa tubig. Ang ginagawa natin sa malakas na hagis ay katumbas ng pagsigaw sa isang silid-aklatan. Lahat ay magugulat at aalis. Bakit nga ba napaka-critical nito, lalo na sa pampang? Kailangan nating intindihin kung bakit nag-iipon ng isda sa pampang. Ang mababaw na parte ng tubig ay isang cafeteria para sa kanila. Dito maraming nahuhulog na insekto mula sa mga puno. Dito nagtatago ang maliliit na hipon at isda sa mga damo at bato. Dito, mas mainit ang tubig dahil sa sikat ng araw na gusto ng maraming isda. Sa madaling salita, ang pampang ay isang lugar kung saan ang mga isda ay kumakain at nagpapahinga. Dahil dito, sila ay nasa isang estado na medyo kampante pero mas alerto rin dahil mas madali silang makita ng mga predator mula sa itaas tulad ng mga ibon. Kaya naman, anumang biglaang ingay o malaking disturbances sa ibabaw ng tubig ay agad-agad na nagtitrigger ng kanilang flight response or pagtakbo. Kapag naghagis tayo ng malakas, para na nating sinabing, "Hoy, may predator dito." At lahat sila ay magtatakbuhan papunta sa mas ligtas at mas malalim na lugar. Isipin ninyo ito, ang unang hagis sa isang bagong pwesto ang pinakaimportante sa lahat. Ito ang iyong first impression sa mga isda sa lugar na iyon. Kung ang unang hagis mo ay parang isang pagsabog, para mo na ring sinira ang buong pwesto. Lahat ng isda na aktibong naghahanap ng pagkain sa lugar na iyon ay biglang mag-aalisan. Kahit pa maghintay ka ng ilang minuto, ang lugar ay mananatiling patay dahil ang mga isda ay naging sobrang maingat na. Na-associate na nila ang lugar na iyon sa panganib. Ang mas masakit pa, baka hindi lang yung isang isda ang umalis. Ang panic ng isang isda ay pwedeng mag-trigger ng panic sa iba pang isda sa paligid para itong domino effect. Ang isang maingay na hagis ay pwedeng magpalayas ng isang buong kawan. Kaya naman, sa susunod mong pagpunta sa isang magandang pwesto, tandaan mo, ang unang hagis mo ang magdidikta kung magkakaroon ka ng magandang araw o isang araw ng paghihintay sa wala. Ano ngayon ang solusyon? Ito ay ang lihim ng soft landing o ang mahinang pagbagsak. Ito ay isang diskarte na nangangailangan ng kontrol at hindi ng lakas. Ang layunin ay pabagsakin ang iyong pain sa tubig sa pinakamahinang paraan na posible para itong isang dahon o insekto na natural na nahulog. Paano ito gawin? Una, habang papalapit na ang iyong pain sa target na lugar sa tubig, itaas mo ng bahagya ang dulo ng iyong pamalo. Pangalawa, gamitin mo ang iyong daliri para bahagyang pigilan o i-feather ang linya bago pa man ito tuluyang bumagsak. Sa paggawa nito, napipigilan mo ang momentum ng pain na nagreresulta sa isang arko pababa imbes na isang diretso
at malakas na impact. Ang tunog na nilikha nito ay isang mahinang nga plop imbes na isang malakas na plak. Para sa isda, ang tunog na ito ay mas natural at hindi nakakatakot. Ito ay mas malapit sa tunog ng isang prutas o insekto na nahulog sa tubig, na isang senyales ng pagkain. Ang pagmaster sa soft landing ay ang unang hakbang para maging isang stealth o tago na mangingisda. Magkwento tayo ng isang halimbawa sa totoong buhay. Isipin ninyo si Mangkulas, isang veteranong mangingisda. Ang paborito niyang gawin ay ang maghagis ng kanyang malaking kutsara na parang naghahagis siya ng granada. Bawat hagis niya, rinig sa buong ilog. Plak! 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 Ang tunog. Pagkatapos ay magrereklamo siya. Nako, wala na talagang isda dito ngayon. Sa kabilang banda, may isang binatang mangingisda, si Lito. Ang hagis ni Lito ay halos hindi mo maririnig. Gumagamit siya ng sidearm cast, malapit lang sa tubig, at bago bumagsak ang kanyang maliit na pain, pinipigilan niya ang linya. Plap! Isang mahinang tunog lang. Paulit-ulit si Lito ang may huli. Isang tilapia, tapos isang bass. Si Mangkulas, nagtataka. Ano ba yung pain mo, may mahika? Ang sagot ni Lito, Mangkulas, wala po sa pain. Baka po sa hagis nyo, nagugulat sila. Hindi makapaniwala si Mangkulas. Pero ang katotohanan ay nasa harapan na niya. Ang diskarte ni Lito na parang ninja ang nagbibigay sa kanya ng lamang, hindi ang lakas ng braso ni Mangkulas. Isa pang malaking pagkakamali ay ang direktang paghagis sa target. Halimbawa, nakakita ka ng isang structure sa tubig, tulad ng isang nakalubog na kahoy, o nakita mo mismo ang isang isda na lumalangoy. Ano ang unang reaksyon ng karamihan? Ihagis ang pain diretso sa ibabaw nito. Ito ay isang malaking pagkakamali. Isipin mo, kung ikaw ay nagpapahinga sa iyong bahay at biglang may bumagsak na malaking bagay sa iyong bubong, matutuwa ka ba? Siyempre hindi. Matatakot ka. Ganon din ang isda. Ang tamang diskarte ay huwag direktang ihagis sa target. Sa halip, ihagis mo ang iyong pain ng lampas sa target ng ilang talampakan. Pagkatapos, dahan-dahan mong hilahin or i-retrieve ang iyong pain papunta at lampas sa target area. Sa ganitong paraan, ang pain mo ay lalabas na parang natural na pagkain na napadaan lang. Hindi ito mukhang isang banta na biglang sumulpot mula sa langit. Binibigyan mo ang isda ng pagkakataong makita ang pain mula sa malayo at pagdesisyunan kung kakagatin niya ito o hindi nang walang takot. Ang problema ay nagsisimula pa bago ka humagis. Pag-usapan natin ang sining ng paglapit sa tubig. Marami sa atin, pagdating sa pwesto, ay naglalakad ng malakas, nag-uusap ng malakas, at walang pakialam sa paligid. Ang mga yapak mo sa pampang, lalo na kung malambot ang lupa, ay lumilikha ng vibrations na nararamdaman ng mga isda sa malapit. Para sa kanila, ito ay katumbas ng yapak ng isang malaking hayop na papalapit para uminom o manghuli. Isa pa, ang iyong anino. Kung ang araw ay nasa likuran mo, ang anino mo ay maaaring tumama sa tubig bago ka pa makalapit. Para sa mga isda, ang isang malaking anino na biglang gumalaw sa ibabaw ng tubig ay isang sigurado at malinaw na senyales ng panganib, tulad ng isang ibong mandaragit. Ang solusyon, lumapit sa tubig ng dahan-dahan at tahimik. Gamitin ang mga puno o damo bilang iyong taguan. Manatili sa mababang posisyon o umupo ka para mabawasan ang iyong anino. Ang pagiging isang magaling na mangingisda ay hindi lang tungkol sa paghagis. Ito ay tungkol sa pagiging isang bahagi ng kalikasan na hindi nakakagambala. Dahil ang target natin ay pampang, kailangan din nating alamin ang iba't ibang klase ng hagis na angkop dito.
Ang nakasanayan nating overhand cast kung saan iniikot natin ang pamalo sa ibabaw ng ating ulo ay masyadong mataas at lumilikha ng malaking disturbance. May mga mas magandang alternatibo. Una ay ang side arm cast. Dito ang iyong pamalo ay gumagalaw ng pahalang, mas malapit sa lupa o tubig. Dahil dito, ang trajectory ng iyong pain ay mas mababa na nagreresulta sa mas mahinang pagbagsak. Pangalawa ay ang pitching at flipping. Ito ay mga diskarte para sa malapitang distansya. Sa halip na buong hagis, para mo lang itong iwinawasiwas o ibinabato ng marahan patungo sa target. Ito ay perpekto para sa mga target na nasa 10 hanggang 30 talampakan lang ang layo. Ang mga hagis na ito ay hindi lang mas tahimik, kundi mas tumpak din. Pinapayagan ka nitong ilagay ang iyong pain sa eksaktong lugar na gusto mo nang hindi ginugulat ang buong karagatan. Ang pag-aaral ng iba't ibang uri ng hagis ay magdaragdag ng maraming armas sa iyong arsenal bilang isang mangingisda. Para naman maging patas, may mga pagkakataon ba na okay lang ang malakas na hagis? Oo, syempre, hindi natin sinasabi na ang malakas na hagis ay laging mali. Depende ito sa sitwasyon. Halimbawa, kung ikaw ay nasa surf casting or pangingisda sa dalampasigan, kung saan malalaki ang alon at malakas ang hangin, kailangan mo talaga ng lakas para malagpasan ang mga alon at maabot ang mas malalim na parte. Ang ingay ng iyong pagbagsak ay matatabunan na rin ng ingay ng alon. Isa pa, kung ikaw ay nasa bangka at nangingisda sa malawak at malalim na lawa o dagat, kung saan kailangan mong i-cover ang malaking lugar para mahanap ang isda, ang malayong hagis ay isang epektibong paraan. Ang mahalaga ay ang konteksto. Ang problema ay kapag ginagamit natin ang deep sea o surf casting mentality sa isang tahimik na ilog o lawa. Ang pag-alam kung kailan gagamitin ang lakas at kung kailan gagamitin ang finesse o kahinahunan ang siyang naghihiwalay sa isang magaling na mangingisda mula sa karaniwan. Mahalaga ring isipin na iba-iba ang epekto nito sa iba't ibang uri ng isda. May mga isda na mas praning o mas madaling magulat kaysa sa iba. Halimbawa, ang mga isda na ambush predators tulad ng bass, arowana, or biya na nag-aabang sa kanilang biktima malapit sa mga istruktura sa pampang ay sobrang sensitibo sa anumang biglaang paggalaw o ingay. Ang kanilang buong diskarte sa pangangaso ay nakasalalay sa pagiging tago. Kaya naman sila ay sobrang alerto sa kanilang paligid. Isang malakas na pagbagsak lang ay sapat na para hindi na sila lumabas sa kanilang pinagtataguan. Sa kabilang banda, ang mga isda tulad ng tilapia na madalas ay nasa grupo at masanay sa kaunting ingay ay maaaring hindi gaanong matakot. Pero kahit sila, kapag ang ingay ay sobrang lakas at hindi natural, ay aalis din. Ang pag-unawa sa ugali ng isdang target mo ay isang malaking parte ng diskarte. Kung alam mong praning ang target mo, dapat mas maging ninja ka sa iyong paglapit at paghagis. Ang ginagamit mong pain o lure ay may malaki ring papel sa ingay na iyong nililikha. Hindi mo pwedeng asahan na magkaroon ng soft landing kung ang ginagamit mo ay isang mabigat na metal jig o isang malaking popper na tumitimbang ng 1 onsa. Natural, dahil sa bigat nito, lilikha ito ng malaking splash pagbagsak sa tubig. Kaya naman, kailangan mong itugma ang iyong luri sa iyong diskarte. Kung ang plano mo ay isang tahimik at maingat na presentasyon, pumili ka ng mas magaan na pain. Ang isang plastic worm na naka-Texas rig, isang maliit na spinner o isang fly lure ay mga magandang halimbawa. Ang mga ito ay bumabagsak sa tubig ng mas mahina. Kung kailangan mo talagang gumamit ng mas mabigat na lure, dito na papasok ang iyong galing
sa feathering the line para mabawasan ang impact. Tandaan, ang pangingisda ay isang sistema. Ang iyong pamalo, reel, linya, pain, at ang iyong diskarte sa paghagis ay dapat magkakatugma para makamit ang pinakamagandang resulta. Ang pinakamahirap baguhin ay hindi ang ating teknik, kundi ang ating mentalidad. Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip mula sa pagiging isang agresibong hunter patungo sa pagiging isang pasensyosong stalker o mga ngaso na nag-aabang. Ang pangingisda ay hindi lang basta pagbato at paghila. Ito ay isang laro ng chess sa pagitan mo at ng isda. Kailangan mong mag-obserba, kailangan mong maging tago, kailangan mong unawain ang iyong kalaban. Ang pag-iisip na basta ihagis ko lang dyan, baka may kumagat ay isang mentalidad ng baguhan. Ang isang tunay na strategist ay iniisip ang bawat galaw mula sa pagparada ng sasakyan, sa paglalakad papunta sa pwesto, sa pagpili ng unang hagis, hanggang sa pag-retrieve ng pain. Ang pagbabago sa mentalidad na ito mula sa pagiging maingay at agresibo patungo sa pagiging tahimik at deliberate ang siyang magbibigay sa iyo ng mas maraming huli at mas malaking kasiyahan sa iyong hobby. Sige, paano nga ba mag-ensayo ng tahimik na paghagis? Hindi mo kailangang gawin ito sa mismong pwesto ng pangingisda. Pwede kang mag-ensayo kahit sa iyong bakuran. Kumuha ka ng isang casting plug o kahit isang maliit na pising may pabigat na kapareho ng timbang ng iyong paboritong pain. Maglagay ka ng target sa lupa tulad ng isang maliit na balde o isang plato. Ang layunin mo ay hindi lang para tamaan ang target, kundi para mapabagsak ang iyong plug dito sa pinakamahinang paraan. Magsimula ka sa overhand cast at pag-aralan mong i-feather ang linya. Pagkatapos, subukan mo ang sidearm cast. Panoorin mo kung paano nagbabago ang trajectory at ang landing. Gawin mo itong paulit-ulit hanggang sa maging muscle memory na ito. Sa una, maaaring manibago ka, pero habang tumatagal, magiging natural na ito sa'yo. Kapag bumalik ka na sa tubig, magugulat ka na lang na automatiko mo nang ginagawa ang tamang diskarte nang hindi mo na iniisip. Ito ay isang totoong kwento na nagpapatunay sa ating punto. May isang grupo ng mga veteranong mangingisda, kilala sa kanilang malalakas na hagis at mamahaling gamit. Isang araw, may sumama sa kanila na isang baguhan. Dala niya ay isang simpleng setup lang. Sa takot niyang mapahiya at masabit ang kanyang linya sa mga puno, ang kanyang mga hagis ay maikli at mahina lang. Pinagtatawanan siya ng mga veterano. Boy, di hindi ka makakahuli dyan. Sa gitna ang malalaki. Ngunit makalipas ang isang oras, ang baguhan ay may 3 ng huli. Ang mga veterano, wala pa ni isa. Nagtataka sila. Paano nangyari iyon? Ang hindi nila alam, ang mga isda ay nasa pampang lang, kumakain. Ang kanilang malalakas na hagis ay nagpatakbo sa mga ito palayo. Samantalang ang mahina at maikling hagis ng baguhan na akala nila ay kahinaan ay naging perpektong stealth presentation na hindi nakagulat sa mga isda. Minsan, ang kawalan ng kaalaman o takot ay nagiging daan pa sa tamang pamamaraan. Isang magandang paalala sa ating lahat. Pakinggan ang kalikasan, huwag gawan ng ingay. Kapag ikaw ay nasa tabi ng ilog o lawa, tumigil ka muna sandali. Huwag agad maghagis. Pakinggan mo ang huni ng mga ibon. Panoorin mo ang paggalaw ng tubig. Hanapin mo ang mga senyalis ng buhay. Isang maliit na isda na tumalon, mga bula na umaangat mula sa ilalim o mga ibon na sumisid sa isang partikular na lugar. Ito ang mga clues na ibinibigay sa iyo ng kalikasan. Ang trabaho mo bilang mangingisda
ay ang maging parte ng eksenang iyan nang hindi ito sinisira. Kapag ikaw ay naghagis ng malakas, para kang sumigaw sa gitna ng isang tahimik na pagtatanghal. Sinasabi mo sa buong kalikasan, nandito ako. Ang pinakamagagaling na mangingisda ay yaong mga halos hindi mo namamalayan na nandyan sila. Sila ay nagiging anino, nagmamasid, at umaatake lang sa tamang pagkakataon. Ang mga pagkakamali ay madalas na sunod-sunod na tinatawag nating kadena ng pagkakamali. Nagsisimula ito sa maingay na paglapit sa pwesto. Sinusundan ito ng isang bomba o malakas na unang hagis. Dahil walang kumagat, nawawalan ka ng pasensya. Ang iyong pag-retrieve or paghila sa pain ay nagiging mabilis at hindi natural. Pagkatapos, dahil sa inip, hahagis ka ulit ng isa pang bomba sa ibang direksyon. Paulit-ulit mong ginagawa ito at sa bawat hagis, lalo mong tinatakot ang anumang isda na natitira pa sa lugar. Para kang isang elepante sa loob ng isang tindahan ng kristal. Ang bawat galaw mo ay lumilikha ng gulo. Upang masira ang kadenang ito, kailangan mong magsimula sa simula, maging tahimik, maging maingat, at higit sa lahat, isipin ang bawat hagis na parang ito na ang iyong huling pagkakataon. Huwag mong sayangin ang oportunidad sa pamamagitan ng isang padalos-dalos na aksyon. Ang pasensya ang susi para masira ang kadena ng pagkakamali. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Ano ang sikolohiya sa likod ng malakas na hagis? Para sa marami, ito ay ego o kayabangan. Ang malayong hagis ay isang paraan para ipakita sa iba o kahit sa sarili na magaling ako. Ito ay isang pisikal na patunay ng ating kakayahan. Para sa iba, ito ay isang maling paniniwala na mas malayo, mas malalim, at mas malaki ang isda. Totoo ito minsan, pero hindi palagi, lalo na sa umaga at hapon, kung kailan ang mga isda ay aktibong kumakain sa mababaw. Mayroon ding instant gratification na pakiramdam kapag nakakita ka ng isang malaking splash. Pakiramdam mo ay may nagawa kang malaki at makapangyarihan. Kailangan nating labanan ang mga ugaling ito. Ang pangingisda ay hindi isang kompetisyon ng palakasan. Ito ay isang sining ng pang-uunawa at pang-aakit. Ang tunay na sukatan ng galing ay hindi sa layo ng iyong hagis, kundi sa dami ng isda na kaya mong lukuhin para kumagat sa iyong pain. Kaya, ano ang itsura ng pagbabago? Isipin mo ang before and after. Dati, ang iyong pangingisda ay puno ng malalakas na hagis. Malakas ang tunog, nakakapagod sa braso. At ang resulta? Madalas ay pagkadismaya at pag-uwing walang huli. Nagrereklamo ka na wala ng isda. Ngayon, subukan natin ang bagong paraan. Ang iyong paglapit ay tahimik. Ang iyong mga hagis ay kontrolado, tumpak at halos walang tunog. Plop! Ang iyong pain ay bumabagsak sa tubig na parang isang biyaya mula sa langit para sa mga isda. Mas nakakaramdam ka ng koneksyon sa paligid. Mas marami kang napapansin. At ang pinakamahalaga, nagsisimula kang makaramdam ng mga maliliit na kagat. Tapos, isang solidong paghila. May huli ka. Ang pagbabagong ito mula sa pagiging bomba patungo sa pagiging ninja ay hindi lang magbibigay sa iyo ng mas maraming huli. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa hobby na minamahal natin. Ito ang magiging simula ng iyong pagiging isang tunay na strategist sa pangingisda. Kaya, mga kamangingisda, ano ang pinakamalaking natutunan natin ngayon? Yung pinagmamalaki nating malakas at malayong hagis na akala natin ay simbolo ng galing, yun pala ang numero unong kalaban natin kapag nangingisda sa pampang. Ang pinaka nakakagulat na punto ay kung gaano kasimple ang solusyon. Kontrol,
hindi lakas. Ang pagbabago mula sa isang malakas na plak patungo sa isang mahinang plop ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-uwing bokya at pag-uwing may ngiti sa labi. Ito ang tunay na game changer. Ipinapakita nito na ang pangingisda ay mas tungkol sa talino at pag-unawa sa kalikasan kaysa sa purong lakas ng braso. Sana ay may napulot kayong aral at subukan ninyo ito sa susunod ninyong pagpunta sa tubig. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating tips. At ngayon, para sa inyo, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nakikita nyo sa mga kasama nating mangingisda sa Pampang? Mag-iwan ng comment sa ibaba at simulan natin ang isang magandang usapan. Hanggang sa muli, solid lines!